Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Alam po natin na sa isang linggo ay linggo na ng palaspas, no? Pagpasok po sa Semana Santa. Parang ang bilis po ng panahon, no? Nagsimula ang panahon ng Koresma nung Miyerkules ng Abo at tayo po'y nanunulay na, no? Sa Semana Santa, ang mga mahal na araw. At sa paggunita ng mahal na araw, sa ating pakikilahok sa mga liturhiya at gawain ng mahal na araw, yung ating mga pagbasa ngayon lalang ebanghelyo ay para bagang medyo meron ng paramdam kung ano ang magaganap kay Jesus. Narinig po natin, no, na kumbagay parang sinasabi ni Jesus, no, na dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. At nagbigay siya ng larawan. Sabi niya, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Kumbagay parang sinasabi nga niya ang kanyang dadaanang misteryo paskwal, ang kanyang paghihirap, pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang pagnilayan kung bakit nasabi ni Jesus na yung kanyang dadanasin, lalo na ang kamatayan, ay isang karangalan. Diba sa punto de vista nating kalimitan, pag iisipin natin yung kamatayan o mamamatay tayo o namatayan tayo ng isang mahal sa buhay, medyo negatibo ang ating karanasan. Nararamdaman natin ang pait na mawalan. Nandoon yung lumbay, nandoon yung pagluluksa, parte yan ng proseso, no? Pag ikaw ay namatayan. At lahat tayo takot mamatay, no? Dahil alam natin ito yung parang huling hantungan. At ito ay panawid sa kabilang buhay. At ito hindi natin alam kung anong magaganap sa atin kung tayo mamatay. Pero pinanghahawakan lang natin ang ating pananalig sa Diyos. Pero alam nyo, baka kaya siguro sinabi ni Jesus na ang kamatayan, ang pagkamatay ay isang karangalan kasi meron ding positibong nagaganap. Pag ang isang tao ay namatay, maghahanay lang po ako ng 3 para makita po sa ating karanasan. Di ba? Yung una, pag may namatay, halimbawa sa pamilya, namatay ang isa sa mga magulang o isang kapatid, yung nagaganap ay kinakalinga natin, no, ang bawat isa. Nandun yung paghagod upang maibsan yung pait ng kamatayan. Sabi nga, no, we begin to attend to each other, no? Iisip natin, no? Alalayan natin kung ang namatay ay si tatay, si nanay. Kung ang kapatid, no, alalayan natin ang ating kapatid. Kaya nandun yung ating pagpipiling sa kanila. Ayaw natin silang iwanan. Kasi nagluluksa, no? Maganda nga yung karanasan dahil dito may burol, di ba? O ang daming pumupunta sa burol, nakikiramay. At yung pakikiramay ay nakakatulong sa mga namatayan. Kasi hindi sila nag-iisa. Nandoon yung pagdamay sa namatayan. At gumagawa tayo ng paraan para kalingain din ang ating kapwa. Yung ikalawa, pag may namatayan, nagkakaisa yung pamilya.
pag-isipan natin to, di ba? Siyempre, kunyari namatay ang isang magulang, isang kapatid, yung miyembro ng pamilya, nasa iba't ibang lugar, dito sa Pilipinas o abroad, mag-uuwian yan. Kung kakayanin, yung iba talaga hindi nakakayanang umuwi. May mga karanasan ni umuwi na, tapos namatayan. Hindi na pwede. Dala ng trabaho, dala na hindi na kayang tustusan yung pag-uwi. Pero kahit papano, uuwi pa rin. Kasi magbibigay tayo ng pagpupugay sa namatayan. Kaya kahit matagal nang magkalayo, di nagkikita, magkikitang muli. No? Ang magkakapatid, no? Ang mag-anak. At yung ikatlo, kapag nagkita ang pamilya, nagkakaroon ng tinatawag ng pananariwa ng pakikipag-ugnayan. Yung iba nga nagkakaayos dahil matagal na silang hindi nagkikita o nag-uusap, baka nagkonting tampuhan. Pag may namatayan, nagkikita, ewan ko, yung sitwasyong kalimitan, nagiging tagpuan para mag-ayos. Kaya may positibong nagaganap pag may namatay, di ba? Kaya, siguro kaya sinabi ni Jesus, no? Ang kamatayan ay dapat parangalan. At sa punto de vista ng Panginoon, ano ang nahihita ng kanyang kamatayan? Yung kaligtasan natin. Di ba? Sa unang pagbasa, di ba, narinig natin yung tipan, yung tipanan, at yung katapatan ng Diyos sa bayang Israel. Pero ang malalim natin nakita doon, kahit nagkasala ang bayang Israel, ano ang pinatunayan ng Diyos? Yung kanyang pagpapatawad at habag. Tapat talaga siya. Mahal niya ang bayang Israel. Si Jesus, mahal din niya tayo dahil yung kanyang pag-aalay ng buhay, yung kanyang misteryo paskwal ay patotoo na ang kanyang habag, ang kanyang pagpapatawad, ang pakikipagkasundo ng mundo sa kanya ay naganap at patuloy na nagaganap. Kaya alam niyo mga minamahal na kapatid, magandang pasakali ito sa ating mararanasan sa susunod na linggo. Pagpasok ng linggo ng palaspas, mga mahal na araw, at alam natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal ang katawan at dugo ni Jesus na inalay sa atin dahil pinatunayan niya na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay pag-aalay ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan dahil pinarangalan ito ni Jesus. Huling pagninilay po, sa simula ng Ebanghelyo, di po ba may mga lumapit kay Felipe, di ba? At nagtanong at nagsabi, Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Di natin alam kung anong kanilang pakay, pero gusto nilang makita si Jesus. Pag sinabi ninyo sa inyong sarili, nais niyong makita si Jesus, ang isang pwedeng interpretasyon dyan, gusto niyo nang mamatay. Di ba? Gusto niyo nang pumunta sa langit. Sasabihin niyo ba yon? Kung ako, sasabihin ko yun.
Yung mga santo at santa, yung mga banal, may tinatawag pong karanasan ng beatific vision, ika nga. Ibig sabihin nun, pag naranasan mo na ng puspos at lubusan at nakita mo na ang Diyos, patay ka na. Dahil nandun ka na sa langit. Diba? Sana, ito yung panalangin natin. Lord, ibig na kitang makita. Pero wag niyo namang sabihin pagkatapos, no? Wag naman sa langit, dito sa lupa. Ano man ang ibig niya sabihin, ang importante, wag tayong matakot sa karanasan ng kamatayan. At yung pagkamatay ay hindi lang yung pagkamatay natin dito sa lupang ibabaw at tayo ililibing na. Ang tinutukoy sigurong pagkamatay ay yung sinasabi ni Jesus dito sa ating ebanghelyo. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung mamatay sa sarili, yung mamatay sa kasalanan, upang magkaroon ng pagbabagong buhay kay Kristo. At pag nangyari yan, baka masasabi natin, nakikita na natin si Jesus sa bawat isa. Kasi hindi na nakikita tayo. Ang nakikita si Jesus sa ating salita at gawa. At pwede nating sabihin, sa lupa pa man, langit na. Dahil nakita natin ang Diyos. Amen.